This video pag-uusapan natin kung papaano ginagawa ang mga coins na bukod sa mga banknotes o perang papel, ang coins ay isa din sa uri ng pera na pwede natin gamitin sa mga bayarin at anumang transaksyon na may kaugnayan sa pagpapalit o pagbebenta at pangbayad. Ang paggawa ng coins ay nag-e-evolve sa paglipas ng mahabang panahon. Ang kauna-unahang coins na nagawa ay nagmula sa Ancient Kingdom of Lydia. Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Ang kaharian ng Lydia ay nag-exist noong 1200 BC to 546 BC. Ang minting process o paggawa ng ancient coins noon ay simple at nangangailangan lang ng mga precious o mamahaling mga metal tulad ng gold, silver at copper. Kung saan ilalagay lang sa isang matigas na surface tulad ng bato ang metal na gagawing coin at saka pupukpukin ng malaking hammer. Sa paglipas ng panahon ay nagbabago ang pamamaraan ng paggawa ng coins. Sa pagdaan ng maraming siglo at mga taon ay umuunlad din ang pamamaraan at teknolohiya, hanggang sa maging modern at mabilis na production sa paggawa nito. Today's coin making ay masasabi nating nasa high-tech o nasa modern ang pamamaraan ng paggawa nito. First is design. Sa step na ito ay pinag-aaralan muna mabuti ng mga designer, mga otoridad ng gobyerno at mga namamahalang sangay ng gobyerno ang bawat detalye kung ano ang magiging hitsura at mukha ng gagawing pera o coins na magsi-circulate sa bansang paggagamitan nito. Gamit ang computer at mga makabagong makina ay masusi itong pinag-aaralan at pinag-iisip ang mabuti bago maglagay ng mga detalye na ilalagay sa harap at likod ng isang coin. Kapag naaprubahan na ang design o ang magiging hitsura ng coin ay ita-transfer na ito o ilalagay sa isang metal piece o master die, na kung tawagin ay hubbing. Ang mga master hub ay gawa sa matitigas na uri ng bakal kung saan nakaukit ang mirror image ng ginawang coin design. Sa panahon natin ngayon ang mga coins ay karaniwang gawa sa nickel, copper o aluminum, kung saan ang mga nasabing uri ng metal ay paninipisin at pahahabain na kung tawagin ay strip. Ang isang strip ay umaabot ng 1,500 feet o 457.2 meters na haba na nakarolyo kung ilagay sa stamping machine. Coin blanks o kung tawagin ay planchets ay ginagawa galing sa mga strips depende kung gaano kalaki ang gagawing coins o kung ano uri ng bakal ang kailangan. Ang mga metal strip ay ilalagay sa blanking press to produce the planchet o coin blanks. After ng production, ang mga planchet ay dadaan sa annealing process. Ang annealing ay ang proseso kung saan papainitin at palalamigin ang mga blank coins para maging matibay, matigas at hindi ma-deform during striking. Ang mga coin blanks o planchets ay ilalagay sa mga conveyor belts para dumaan sa sunod na step. Ang coin ng press stamping machine o coin ng press ang tawag sa makina kung saan dito naka-install o inilalagay ang master die o master hub na nagsisilbing negative plate ng mga coins. Sa upper part ng press machine nakalagay ang master die o itaas na mukha ng coins at sa ilalim naman nakalagay ang kabilang mukha ng isang coin. Pag nakasetup na lahat mula sa design hanggang sa blank coins at master die ay dito na magsisimula ang mass production ng mga coins. Ang single stamp pressing machine ay nakapagpo-produce ng approximately 400 coins per minute with pressure load up to 180 tons of pressure. Ang multiple pressing machine naman ay nakapagpo-produce ng approximately 120 coins per minute, under 250 tons of pressure. Bawat bansa ay may kanya-kanyang guidelines at composition sa paggawa ng mga coins at limitado lang din kung gaano karaming coins dapat gawin. After striking, ang mga coins ay dadaan sa visual inspection at automated inspection para may sigurado na walang defective and damaged coins. After that ay ang quality control checking, at sa huli ay ang finishing process, tulad ng varnishing, electroplating and applying protective coating, to enhance the appearance and durability. Ang mga natapos na mga coins ay bibilangin at ilalagay na sa mga designated boxes and ready to delivery. Ang mga coins ay kadalasan dinadala sa mga bangko, financial institution, markets and collectors. For more video updates please subscribe, like and share our channel.